nag-ano kami, nag-sacrifice kami ng mga manok tsaka baboy para Coach Yengyao, nag-alay na ng dugo ng manok at baboy para mapagaling lang ang misteryosong sakit ni Kit Datu. At Coach Jojo Lastimosa, sisipain na para sa pagbabalik ni Coach Jot Reyes sa Talking Text. Pero bago natin pag-usapan yan ay huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Coach Jot Reyes, magbabalik na para sagitin ang naghihingalong Talking Text Tropang Giga. Matatandaan natin na nagpahinga lamang itong si Jot Reyes sa TNT dahil nga sa punong schedule nito matapos paghandaan ang FIBA World Cup 2023 at hawakan ang Gilas Pilipinas. Kahit na maganda ang pinakita ni Jola sa paghawak nito sa TNT at nabigyan pa nito ng isang kampyonato ang Tropang Giga, ay kailangan na nito bumalik sa dating trabaho bilang team manager. Medyo mabigat para sa TNT ang desisyon na ito, pero at the end of the day ay si Jot Reyes pa rin ang pinagkakatiwalaan ng TNT management. Bilang isang basketball fan, isa si Jot Reyes sa pinakasikat na coach ngayon sa Pilipinas dahil lagi itong laman ng balita at social media platform. Isa pa ay 9-time champion coach itong si Jot Reyes at 6-time coach of the year at perfect para maging ambassador ng TNT, mapa-good or bad publicity man ito. Sa ibang update naman ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nagulat ang bagong import ng Rain or Shine na si Demetrius Treadwell matapos ngumiti ang kanyang coach na si Coach Yengyao at talunin ang NLEX 113-101 final score. Ayon sa import ay di niya pa nakikitang umingiti ang kanyang coach simula na dumating siya dito, pero dahil nga sa panalo nila sa nakaraang game ay tumawa na daw ito. What can I say about him? Well, first of all, he never smiles. This the first time I've ever seen him smile. He's very. We have to win for him to smile. He's a very straightforward person. He has been nothing but honest with me since I've been here and been giving me tips and guidance on how to help the team and what to do to help the team. And that's pretty much it that I've learned in my 2 weeks here about him. He's a pretty straightforward guy. He's serious. Natanong naman si Coach Yeng kung ano ang ginawa nila para mapagaling ang misteryosong sakit ni Kit Datu at sinabi na lang nito na nagaling sila ng mga manok at baboy para gumaling ito. nag-sacrifice kami ng mga manok tsaka baboy para makalaro siya ngayon. Nagpadugo kami para palagay ko okay na siya. Very rare talaga yung nangyayaring ganun, so hoping na hindi na maulit. Pati siya hindi niya naintindihan kung anong mga nangyari. So, pero ito yung namimiss namin sayang wala siya nung mga 3-4 na game yata yun. Kung nandyan siya kahit paano nakatulong siya, kasi ngayon lang nakikita natin kung ano yung kaya niyang gawin. So na-excite kami, no? May isa kaming big man na ternong-terno doon sa style ng laro namin. Can shoot threes, can post up, very aggressive. I think he's got 3 or 4 blocks today. So, wala ka nang hahanapin. No? Nandun na lahat yung hinahanap mo sa big man. Tingin nyo guys, magtutuloy-tuloy na kaya ang panalo ng Rain or Shine ni Last Painters? At tuluyan na nga ba talagang gumaling itong si Kit Datu sa kanyang karamdaman? Mag-comment lang sa baba kung ano masabi nyo tungkol dito. Thanks for watching. Peace!